Good day everyone, this is Rizabel F. Hinutan from BE Ed2 and ngayon po ay tatalakayin natin ang Principles of Performance Assessment. Pero bago yan, aalamin muna natin kung ano nga ba ang Performance Assessment. Performance assessment evaluates a student's learning by requiring them to apply knowledge and skills to complete authentic tasks or create products, rather than selective predetermined answers. Ito ay sumusuri sa kaalaman ng mga estudyante at para masuri kung ano na nga ba ang natutunan nila, kailangang gumamit ng pagtatasa ang mga guro at sa pagtatasang ito, kinakailangang i-apply ng mga estudyante ang kanilang kakayahan at kaalaman upang makabuo ng mga products. And now, let's proceed to the principles of performance assessment. These are the fundamental guidelines that ensure these assessments are effective, fair, and provide meaningful insights into what students truly know and can do. Ito ay ang mga pangunahing patnubay upang matiyak na ang mga assessment o pagtatasa na ginawa o gagawin pa lamang ay epektibo, patas at nagbibigay ng makahulugang kaalaman sa kung ano na nga ba ang natutunan at kayang gawin ng mga estudyante. Ayon kay Heine noong 2005, ang mga sumusunod ay ang mga principles of performance assessment. Ang principle number 1 ay ang multiple assessment for each power standard. Ang principle na ito ay binibigyang diin ang paggamit ng maraming uri ng assessment methods, hindi lang isa kundi marami, upang mas malaman kung ano na nga ba ang natutunan ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming assessment methods, tinitiyak ng guro na may natutunan talaga ang mga estudyante. Mga halimbawa nito ay ang diagram labeling, short answer questions, experimental design, concept map, at marami pang iba. Ang principle number 2 ay ang spectrum of tasks from basic to enrichment. Pinahahalagahan ng principle na ito ang iba't ibang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Dahil sa loob ng classroom ay mayroon tayong tinatawag na fast learners at slow learners. Hindi pare-pareho ang level ng pagkatuto ng mga kabataan, kaya maaaring gumamit din ang mga guro ng iba't ibang uri ng assessment base sa kakayahan ng estudyante. Ito na yung sinasabi na from basic to enrichment. Halimbawa, ang power standard natin is photosynthesis. Sa basic, students correctly identify the reactants and products of photosynthesis. Ma-identify pa lang ng students. Sa intermediate, students explain how chlorophyll captures light energy during photosynthesis. So dito may explain na ng students. And sa enrichment naman, students research and present on how plants adapt to the different environments to optimize photosynthesis. So dito is magkakaroon na ng research ang estudyante at magpe-present na sila. Our third principle is essential for differentiated instruction and effective classroom management. As what I've said earlier, we have diverse learners. Maaaring hindi sila pareho ng level ng pag-iisip at maaari din na magkaiba ang kanilang learning styles. Sa principle na ito ay pinapatupad ang differentiated instruction. Sa pamamagitan ng initial result ng assessment, doon bumabase ang teacher kung ano nga ba ang instruction na gagamitin niya upang mas madali pang matuto ang estudyante at upang mabigyan ng additional support ang mga estudyanteng nangangailangan pa. For instance, students struggling with experimental design might receive extra guidance, demonstrations, or practice opportunities to master the concept. Sa classroom management naman, pwedeng magkaroon ng ongoing assessment si teacher upang mamonitor niya kung may kanlaran bang nangyayari sa student. At upang mamonitor din ni teacher kung saan ba o kung ano pa ba ang kinakailangang matutunan ng estudyante para matulungan niya ito at para na rin ma-adjust ng teacher ang kanyang teaching strategies according sa learning style ng mga bata. This proactive approach prevents students from falling behind and fosters a positive, productive learning environment. Our fourth principle is not all students may be working on the same task at the same time. Ibig sabihin, hindi lahat ng estudyante ay natututo sa iisang task at sa parehong oras. May nauuna at may nahuhuli. Ang principles na ito ay nagbibigay diin sa pag-aangkop.
Pwedeng gumawa ang mga estudyante ng sabay-sabay sa parehong task, subalit magkaiba ang assessment method at nakabase sa kung ano ang kanilang kaya individually. For example, some learners might focus on the experimental design component of a photosynthesis unit, while others complete short answer questions or build a concept map. This allows for personal pacing and caters to diverse learning styles, with teachers providing targeted support to each student as they advance. Our principle number 5 is student as collaborators, peer, and self-evaluators. Ang prinsipal na ito ay tinataguyod ang aktibong pagkatuto at metakognisyon. Ang mga estudyante ay hindi lang tumatanggap galing sa teacher, kundi sila mismo ay aktibong kalahok. Student as collaborator. Gumagawa sa iisang grupo ang mga estudyante at dahil dito natututo sila sa kakayahan ng bawat isa. Student as peer evaluators. Gagamit ang mga estudyante ng rubrics para masuri ang kani-kanilang gawa at magbibigay din sila ng feedback para sa improvement. Student as self-evaluator. Ang mga estudyante ay magre-reflect sa kanilang sariling performance upang i-identify nila kung ano ba ang kailangang i-improve sa sarili. Our sixth principle is group process, individual accountability. Habang hinihikayat ang group work sa principle na ito, ang individual accountability o ang pagiging responsable ng bawat isa ay mahalaga. Mahalaga ang contribution ng bawat isa upang maiwasan ang umasa sa kagrupo. For example, in a photosynthesis experiment, individual students might be assigned specific roles or aspects of the work, such as data collection, analysis, or report writing. This ensures that each student's understanding and efforts are separately assessed rather than relying solely on collective group output. Our seventh principle is traditional test used as concurrent validity measure. Habang binibigyang pansin ang performance-based assessment, ang traditional test or pencil and paper test kagaya ng multiple choice, exams, etc. ay maaaring gamitin upang mabalidate ang resulta. Ipinapakita ng prinsipal na ito ang kahalagahan ng assessment data habang ang performance-based ay nagbibigay ng mataas na insight sa pag-apply ng mga estudyante sa kanilang kaalaman at kakayahan. Napakahalagang malaman natin ang principles or ang mga alituntunin ng performance assessment dahil tinutulungan nito ang mga educators na makagawa ng pagtataya na patas at tama.